Good morning po. Ayan. Welcome po mga kapatid sa Jesus Our Abundant Life Church, kung saan ang ipinapangaral lamang po natin ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Ito po ang mabuting balita ng tinapos niyang gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Puro po ito. Wala po itong halo. Nothing else, not more than na teaching, hindi po kulang na teaching, kundi kay Kristo po lamang. Now, para po sa mga makakapanood ng video message na ito, makikiusap na po ako, paki-like, paki-share, para po mas marami po ang mapagpala, maligtas. Okay po? So ituloy na po natin yung ating pong expository series, ang ating pong Freedom in Christ. Ito po yung expository series natin on the book of Galatians. Ready na po kayo mga kapatid? Okay, makibukas po kayo sa akin, makibasa po kayo sa akin ng inyong mga mata. Galatians chapter 5 verses 19 to 21. The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So pag-aralan po natin mga kapatid ngayon, yung mabuting balita ni Kristo, pinamagatan po natin itong, ayun na, nakabold. The acts of the flesh. Sabihin nga po natin, the acts of the flesh. Pero bago po yun mga kapatid, bago po tayo dumako doon sa listahan, alam ko pong excited na kayo doon sa listahan, na acts of the flesh. Tingnan po natin mga kapatid. I-define po muna natin yung salitang flesh. Sabihin mo nga sabi mo, flesh daw. You see, the word flesh means different things depende po sa konteksto. The original Greek word sarx, ito po yung original Greek word ng flesh, literally means flesh as in our earthly bodies. Ikaw, yung katabi mo, may katawan ba? So, ibig sabihin niyang katabi mo, kapatid, may flesh. Ang tawag po sa laman na ito, okay po, ito po ay flesh. Nandyan po yung mga talata. Kunan niyo na lang po ng picture para hindi po tayo magtagal. At dahil po ang sarx ay tumutukoy sa katawang panlupa, the word flesh can also imply people. Siyempre, people have katawang panlupa. Amen? It can also imply humanity. Pag pinag-usapan po natin ng sangkatauhan, siyempre, may mga katawang panlupa yan. Pag pinag-usapan po natin ang marriage, siyempre, pag-iisa yan ng dalawang may katawang lupa. Pag sinabi po nating ancestors, yung mga ninuno po natin, meron po yung mga katawang lupa, may flesh po yan. Relatives, may katawang panlupa. Our earthly lives, tumutukoy sa ating katawang buhay na panlupa. Whole species, 1 Corinthians chapter 15 verse 39, sarx din po yan mga kapatid. Ano po? So two other words are sometimes translated as flesh. Ito po yung soma, na ang ibig sabihin po ay body, katawan, itong laman, Colossians 1:22, at kreas, na ang ibig sabihin naman po ay karne. Sabihin nga po natin karne. Saan galing yung karne? Sa katawang panlupa, nung baka. Nung baboy, nung manok. Amen? So, generally mga kapatid, yung pong word na sarx, yung flesh, patungkol po yun sa katawang may laman. Amen mga kapatid? Mataba ka man o payat, yan ay sarx. Yan po ay flesh. Okay? Pero, pansinin po natin mga kapatid, na yung pong sarx ay may mas malalim po na kahulugan. Sa Biblia po mga kapatid, the flesh refers to an earthly mindset. Pag sinabi pong flesh, hindi lang po pumapatungkol sa katawang panlupa, kundi tungkol po sa isip na makasanlibutan. Ang flesh o yung sarx ay pumapatungkol sa a worldly manner, makamundong kaparaanan. Flesh po yan. Okay? Pag nahuli ka sa traffic, hiningan ka kapatid na ang lisensya mo, tapos nilagyan mo ng 500 yung lisensya mo, yan ay makamundong kaparaanan. Sabi mo sa katabi mo, ibigay mo na lang. Amen? Yung iba po ayaw po ibigay. Makamundong kaparaanan. A worldly point
of view. No, yan po ang SARCS. Makasanlibutang pananaw. Okay? Human standards, pamantayang pantao. Okay? Ang SARCS, pumapatungkol sa human effort, pagpupursige ng tao. Ang SARCS, pumapatungkol po sa human pedigree or accomplishments, mga lahi o mga nagawa ng lahi nyo. So pag sinabing, naku, yung lahi namin, talaga namang mistisa kaming lahat. So, negro naman kami lahat. So pag yun ang pinagmayabang, ayan na, you are now of the flesh. So in short mga kapatid, the flesh refers not only to the laman, yung physical na laman, kundi it refers to the things which are worldly instead of spiritual. 1 Corinthians 3:1, verse 3, 2 Corinthians chapter 10, verse 4. Andiyan po lahat yung mga verses kung gusto niyo pong balikan. Ano po? So the Greek word sarx for flesh is generally, positive o negative? Negative. Ano po? Ito po ay tumutukoy sa paggawa ng mga desisyon, pagkilos ng naaayon sa sariling lakas at diskarte, hiwalay sa pananampalataya at isinasantabi po mga kapatid ang tulong at pagkilos ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay gumawa, kumilos ka, nang hindi mo hinihingi ang tulong ni God at sinasabi mong, I can do it. Kaya ko ito. You are of the flesh. Lumalakad ka ayon sa laman. Kaya kapag sinabing of the flesh, ito po ay mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, pumapatungkol ang flesh sa pagpupursigi at pag-e-effort ng tao sa ganang sarili niya lang at wala pong hinihinging tulong sa Diyos. Kaya nga po, naalala niyo po yung Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and what? Lean not. Saan? On your own understanding. Bakit? Kasi yung understanding po natin, kapag hindi po yan renewed, lalakad po yan, kokopyahin po niya yung takbo ng sanlibutang ito. Kaya sabi ng Bible, we are to trust in the Lord. Lean not on our own understanding. Saan po nagmumula ang mga bagay na ito, mga kapatid? Nagmumula po ito sa mga bahagi at aspeto ng buhay ng tao, believer man o unbeliever, Christian man o hindi, na hindi pa nakapasakop sa pagbabago ng Diyos. Siyempre, kapag yan ay hindi pa Kristiyano, sadyang hindi yan nakapasakop sa Diyos. Kaya huwag ka nang magtaka if that person walks in the flesh. Pero paano, Pastor, kung Christian? Kung Kristiyano po mga kapatid, kapag meron kang mga aspeto at bahagi ng buhay mo na hindi pa nakapasakop sa Diyos, tiyak na tiyak, lalakad ka doon sa aspetong yon, sa area na yon ng buhay mo, lalakad ka sa flesh. Ano po? Kaya makakita po tayo ng mga Kristiyano, sabihin mo, kala ko ba Christian na iyon? Kala ko born again na yun. Ay, ba't nakapila pa doon sa ano? Ay, bakit parang may nilalabas na wallet niya at parang may number doon? Bakit po mga kapatid? Kasi doon sa area na yon, hindi ka pa nakapasakop sa Diyos. That's why you are walking in the flesh. Okay? So, notice mga kapatid na ang mga aksyon na ito ay hindi po pagkilos na para sa atin. Sabihin mo nga sa kabi mo, hindi para sa akin yung acts of the flesh. Bakit po nanay nasabi mga kapatid? Bakit? Kasi sabi po doon sa verse, the acts of the flesh. Sinabi ba ron na my acts? Kaninong acts? The acts of the flesh. Ulitin ko po. Kaninong acts? Kaninong pagkilos? Kay flesh. Sabi mo sa katabi mo, hindi akin. So the acts of the flesh ay hindi para sa atin na mga anak ng Diyos. Hindi po ito tayo. Ano po? So, ang tanong po doon, nung iba, bakit? Kasi laman ako bakit hindi ko yan act? Ang tanong, laman ka nga, pero ikaw ba ay nakapasakop sa kaisipang makamundo? Nakapasakop ka ba sa sanlibutang ito? Linawin po natin. Number 1, we Christians are no longer in Adam, but in Christ.
Tandaan po natin mga kapatid, nagkasala po si Adan at si Eva. Nung nagkasala po sila, sabi ng Romans chapter 5 verse 12, lahat ng taong ipinanganak ay nagkaroon ng kamatayan dahil lahat ay nagkasala. Nako? Kaya nung ipinanganak po tayo, we are in Adam. Sabi nga pa natin, in Adam. Tayo pong lahat nakalocate, nakatigil, nasa kalagayan ni Adan. Pero pag naging Kristiyano ka na, inililipat ka ng location. You are no longer in Adam bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos. You are now in Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, if anyone is in Christ, taas nga po ng kamay nung anyone. Yan. If you are that anyone who is in Christ, ano ibig sabihin ng in Christ? Grafted in Christ. Joined to Christ by faith in Him as Savior. Ikaw na ba ito, kapatid? Kung ikaw na ito, ano ka? He is a new creature. Ikaw ay isa ng bagong nilalang. Ibig sabihin, you are reborn and renewed by the Holy Spirit. At ano nangyari doon sa luma mong pagkatao? The old things. Meaning, the previous moral and spiritual condition have passed away. Sabi mo sa katabi mo, patay na ang dati kong pagkatao. Amen. No po? So yung luma po nating makasalanang pagkatao, passed away. Behold, new things have come because spiritual awakening brings a new life. Okay? So hindi na po tayo kay Adan, tayo po ay kay Kristo. Isa pa, ang maganda po doon, hindi ka lang na kay Kristo, si Kristo hindi papayag, sabi niya, gusto ko, ako, nasa iyo rin. Okay? Kaya Christ is also in us. Sabi ng Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live. Sino yung I who no longer lives? Yung lumang I. Yung lumang pagkatao. Sabi niya, I no longer live. But Christ lives in me. Sabihin nga po natin ito mga kapatid, confess nga po natin, Christ lives in me. Isa pa, yung parang naniniwala ka talaga. Christ lives in me. Amen mga kapatid? Nasaan si Kristo? Nasa ilalim lang ng balat mo. Nandiyan lang sa ilalim. Pag inano mo, nando sa loob si Kristo. Nasa puso mo. Christ lives in me. And the life I now, 2024, live in the body, I live by faith in the Son of God. Why? Because He loved me. Hallelujah. And gave Himself for me. Amen? Kaya itong buhay na ito na pinapamuhay ko ngayon, pinapamuhay ko ng may pananampalataya. Sa Kristong ito, sa anak ng Diyos na ito, na nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, pruweba ng kanyang matinding pag-ibig sa akin. Pwede po ba natin palakpakan si Jesus? Hallelujah! So, tayo po na kay Kristo, tapos sabi rin ng Bible, si Kristo nasa atin. Ito pa, gusto niyo pa po ba? We are no longer in the flesh, but in the Spirit. Dinaanan po natin ito kay Pastor James nung last Sunday. Pero maganda po, inuulit-ulit natin. Romans chapter 8 verse 9. Sabi po doon, you however are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you. Tanong, does the Spirit of God live in you? Is the Spirit of God living in you right now? Therefore, what realm are you in right now? Are you in the realm of the flesh or are you in the realm of the Spirit? You are in the realm of the Spirit. And if you are in one place, you are not in another place. Amen mga kapatid? Nasaan ka ngayon physically? Nandito sa Jesus Our Abundant Life Church. If you are in Jesus Our Abundant Life Church, you are not in SM. You are not in Boracay. Because you are matter. Matter is anything that occupies space and has weight. Currently, you are occupying that space.
And that's why I know na ikaw ay narito, wala ka sa iba. Kaya pag sinabi pong you are in the realm of the Spirit, ibig sabihin, nandun ka na. Wala ka ng ibang kinalalagyan pa. Hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi, I am in the realm of the Spirit, pero kasama rin, I am also in the realm of the flesh. Kaya meron po mga Kristiyano, ang turo po nila, aba, ako ay binanal na, ako ay niligtas na, bago na akong nilalang, pero makasalanan pa rin ako. Teka, nalilito ka. Ang gulo mo. No po? Because you will only be in one place at a time. Amen mga kapatid? So tayo po mga Kristiyano, nasaan na tayo? Nasa flesh, nasa spirit. We are in the spirit. Kaya kung paanong hindi po tayo ang sin, hindi rin po tayo ang flesh. Lalo namang hindi tayo kakampi ng flesh. Amen? Payo po kayo mga kapatid? If you are not in the realm of the flesh, and you are not the flesh, hindi mo siya kakampi. Sino kakampi natin? Ang Espiritu po ng Diyos. Sa Espiritu po ng Diyos tayo pumapanig. Now, balikan po natin mga kapatid yung Galatians 5:17. Binaanan din po natin to last Sunday. Ano po? Palinawin pa natin. For the flesh desires what is contrary to the Spirit. And the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other. So that you are not to do whatever you want. Malinaw po mga kapatid sa talatang ito na magkakontra po ang flesh at ang Espiritu ng Diyos. As believers, sumasa atin po ang Holy Spirit. The Holy Spirit is living in us. The Holy Spirit is guiding us. The Holy Spirit is empowering us to live according to the will of God. At dahil tayo po ay in the Spirit na, the Holy Spirit is our katim. Po, sino kakampi natin sa kupunan? Ang Holy Spirit. Yung desires po natin, maka-Diyos na. Yung desires po natin, matuwid. Bakit? Sinong nasa loob natin? Ang banal na Diyos. Amen? Kaya, example mga kapatid, na uso po ngayon, yung mga nagpaparada. Di ba yung po mga nagmamajorate? Di ba nakagwantes po yun? Kapag ka po yung guwantes, hindi nakasuot, nandyan lang. Pero kapag ka isinuot po yun ng majorate, all of a sudden, pagka yung kamay ng majorate nag-number 1, ano itsura ng guwantes? Naka-number 1 din. Tama? Kapag ka yung kamay ng majorate ay nakatikom, ano itsura ng guwantes? Nakatikom din. Sino nagpapatakbo doon sa guwantes? Yung kamay na nasa loob. Amen mga kapatid? Ganon din tayo. Tayo po yung mga Kristiyano na sa atin na nananahan ng Holy Spirit, banal ang Diyos. Therefore, kapag ka siya ay nakatira na sa atin, anong klaseng pamumuhay ang ipinapamuhay mo? Sagot po mga kapatid, nagkukwentuhan tayo. Banal o makasalanan? Banal. Bakit? Kasi siya nga po ang nasa loob natin. Ano? Yung godly, holy, and righteous desires po natin sa gabay ng Holy Spirit, no? Yan po ay nasa atin na. Okay? Sabi ng Philippians chapter 2 verse 13, for it is God who is working in you. Sabi mo nga sa katabi mo, God is working in you. Kumikilos daw ang Diyos sa iyo. Saan? Outside you, in you. In you. Amen? Mga kapatid, nagre-renew po tayo ng mind. Tanggapin niyo po ito, magiging powerful po ang lakad Kristiyano niyo. God is working in you. At anong ginagawa ni God doon? Nakatambay lang ba siya doon, mga kapatid? No. Enabling you both to desire and to work out His good purpose. So, hindi po sinasayang ni Lord ang panahon niya sa loob mo. Ang ginagawa ni God, no, nagpuproduce siya ng desires sa iyo. Kaya malalaman mo kapatid, kapag yung mga desires na yon ay galing sa Diyos o galing sa laman, sa flesh. Kapag masama yung desire, hindi galing kay God. Sapagkat ang lahat lamang mga kapatid, no, ng madi-desire ng isang Kristiyano ay puro kabutihan, kabanalan, at katwiran. Bakit? Sino nagpuproduce noon in the inside? God.
Amen? At ang ganda-ganda po noon, nung verse na yun, sabi po doon, it is God who is working. What tense? Past tense, present tense, future tense? Present tense. Ibig sabihin mga kapatid, hindi nagsasawa si God mag-work sa'yo. Hindi sinabi doon, for it is God who worked in you. Tapos na. Pero, sinabi po doon, God is working in you. Will God work later in the inside of you? Yes. Bakit? Hindi siya tumitigil eh. It is always in the present tense. Amen mga kapatid? Laging kumikilos ang Diyos sa iyo. Para ikaw mag-desire ka. At para ikaw gawin mo yung mga good purposes niya. Amen mga kapatid? So kanino kang kakampi? Malino na po ba sa atin mga kapatid? Kanino tayo kakampi? Tayo po ba'y kakampi ni flesh? O kakampi po tayo ni spirit? Kakampi po tayo ni spirit. Eh dahil magkakontra po si spirit at saka si flesh, sino ang kokontrahin ni flesh? Oo nga. Si spirit nga. Eh nasaan nga nakatira si spirit? Sa atin. Therefore, kung kinokontra ni flesh si spirit, sino pa ang isang kinokontra niya na tinitirhan ni spirit? Ikaw. Ano ang kinokontra ni flesh sa'yo? Masama o mabuti? Yung mabuti. Kasi kakampi mong spirit, tama? Huwag po kayo malilito. Kakampi mong spirit. Ang gusto niya ay godly, holy, righteous. At dahil nasa iyo na siya, ang gusto mo rin, godly, holy, and righteous. E kalaban niyo ang flesh. So sino kinokontra ni flesh? Ang spirito at ikaw. Kaya sabi po ng verse, kaya hindi mo magawa yung gusto mong gawin. Sa totoo lang, ano ba talaga kasi ang gusto mo nang gawin bilang isang anak ng Diyos? Mabuti, masama? Mabuti na. Amen mga kapatid? Nung makasalanan pa po tayo, pinagpaplanuhan pa po natin na magkasala. Tama? O bukas maghapon tayo, walwal. Maghapon tayo, lasingan tayo. Saan pa tayo pupunta? Maghapon na kayo magkasama, maghapon na kayo kung saan nagwala. Tapos gabi na, tara mare, bitin pa ako eh. Punta naman tayo sa iba. Bakit po? Kasi nga po, makasalanan. Pero ngayon po mga kapatid, na ikaw ay Kristiyano na, hindi ka nagpaplanong gumawa ng masama. Nakakagawa pa rin po ba tayo ng masama? Oo, sadly. Pero pinagpaplanuhan mo pa ba? Hindi na. Bakit? Sapagkat ikinalulungkot mo ito. In fact, ang pinagpaplanuhan mo ay ang mabuti. Nung tayo po ay mga hindi pa mananampalataya, nung tayo po ay mga makasalanan pa, hirap na hirap po tayong gumawa ng mabuti. Amen mga kapatid? Pero nung ngayong Kristiyano ka na hirap ka nang gumawa ng masama. Hirap ka na. Nakakagawa pa rin. Sometimes. Pero ayaw mo na. At pag nagawa mo, nalulungkot ka. Pruweba yun kapatid na kasi nakatira na sa iyo ang Holy Spirit. Kasi magkakampi kayo ng Holy Spirit. Palapakan nga po natin ang Holy Spirit. Hallelujah. Kaya po, mula po ngayon, siguro naman po malinaw na sa inyo, pero diinan pa po natin, maging malinaw po sa atin ito bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid. Let these things be clear sa atin. Number 1, basahin nga po natin yung nakabold. We are not sin. Hindi ka na sinner at hindi rin ikaw ang kasalanan. Okay? And the godly, holy, and righteous desires that we have from God now are in contrast to sin's evil desires. Magkaiba kayo ng desire ni sin. Tingnan niyo po, sabi sa Romans 6:11 and 12. In the same way, count yourselves dead to sin. Ibig sabihin ng count, ibilang, ipalagay, ituring. Ano po? Kaya pag sinabi mo, pumunta ka sa bahay na may bahay, tapos sabi nung may-ari, pasok ka, relax ka lang ha. Ituring mong bahay mo ba to? Hindi, ituring mong bahay mo ito. Ayan, no, sabihin mo, ibig sabihin pwede ako magbukas ng ref. Ibig sabihin pwede akong mag-CR, no? Ibig sabihin pwede kong buksan tong aircon. Ituring mong bahay mo ito. Okay? Yung po ibig sabihin ng ituring. Sabi po ng Bible, count yourselves dead to sin. Ano ituturing mo kapatid?
Napatay ka na sa kasalanan, which is, yun naman talaga ang totoo. Na ikaw ay patay na sa kasalanan. Balikan po natin yung example ng isang patay. Yung bang patay na nasa kabaong na, pag pinuri mo ba yan, sasabihin yan? Magre-respond ba yung patay na yan pag pinuri mo? Hindi na. Pagka tinukso mo, pangit. Pangit na make-up mo. Sabi nila, para ka raw natutulog, pero patay ka. No? Pagka sinabihan mo ba yung patay na gano'n, tinukso mo ba siya, magagalit siya? Hindi na. Patay na eh. A dead person no longer responds. Kaya pag sinabi po ng Biblia, ang tayo po ay patay na sa kasalanan, you also no longer respond to sin. Amen mga kapatid? Yun po ang totoo. Kaya sabi po ng Biblia, count yourselves, patay ka na kasi. But alive to God in Christ Jesus. Hindi ka lang patay sa kasalanan, buhay ka naman kay God. Hindi ka na tumutugon sa kasalanan, you do not respond to sin, but you respond to God. Buhay ako kay God. Amen mga kapatid? Kasi nga, kakampi mo siya. Siya ang iyong katim. Therefore, do not let sin reign in your mortal body. Huwag mo nang paghariin ang kasalanan dito sa mga kamay na ito, sa utak na ito, sa bibig na ito, sa dilang ito, sa paang ito, sa sexual organ na ito. Huwag mo nang paghariin ang kasalanan in your mortal body. Nakuha niyo ba mga kapatid? Anong gagawin natin? So that, kasi sabi doon, if you let sin reign in your mortal body, you will obey its what? Evil desires. Tanong, ano po yung its doon? Sino yung its doon? Sino yung may evil desire? Si sin. Hindi ikaw. Bakit naman hindi ikaw? Patay ka na nga sa kasalanan. Kaya sinasabi na lang sa atin ng Biblia, huwag mo nang paghariin ang kasalanan sa katawan mo. Para sundin mo pa ang desire nino? Ni sin. Magkaiba ba kayo ng desire ni sin? Oo, godly ang desire mo, si sin may evil desire. Kaya, sabi mo sa katabi mo, hindi talaga ako si sin. Ayan mga kapatid, meron po ako nakausap this week. Kristiyano po siya. Tinawagan niya po ako. Hindi po siya taga-church. Nagtataka nga po ako bakit hindi siya doon sa pastor niya pa tumawag. Pero sabi niya, sa inyo po ako mag-o-open. Tapos nabanggit po niya, nung sinasabi niya yung problema niya, nabanggit po niya, kasi po makasalanan pa po ako. Nung sinabi niya makasalanan siya, nalungkot yung puso ko. Tapos kinote ko sa kanya, sabi ko, alam mo naman siguro yung mga pinagpo-post ko tungkol sa tinapos na gawa ni Kristo. Opo, nababasa ko po. Sabi ko, ang isang Kristiyano ay hindi na makasalanan. Ang isang Kristiyano ay santo. A Christian is no longer a sinner. A Christian is a saint. Ikaw ay pinabanal na. Kaya huwag mong tatawagin ang sarili mo na makasalanan. Pag sinabi mong makasalanan, kanino ka kakampi? Makaano ko makakasalanan ako Hindi mga kapatid, tayo po ay makatuwiran na. Kumakampi na po tayo sa kabanalan. Amen mga kapatid? Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ako si sin. Now, si sin, mayroon po siyang evil desires. Ayun, malinaw Tama mga kapatid? Oo, hindi ikaw si sin, pero pwede ka bang bumigay sa desire and suggestion ni sin? Mga kapatid? Yes. Wala ka na sa realm ng flesh, pero pwede ka bang kumagat at pumatol sa tukso ni flesh? Pwede. Sadly, pwede. At pagka ganun mga kapatid, nagiging ipokrito ka. Bakit ko po sinabi nagiging ipokrito ka? Ano ba ang tunay na ikaw? Banal. Pero kapag ka ikaw ay lumakad sa kabuktutan at sa kasalanan, nagiging ipokrito ka. Bakit? Kasi ipinapamuhay mo ang hindi naman ikaw. Di ba ganun po ang ipokrito mga kapatid? Sister, ang ganda mo ngayon. Pangit na makeup.
No? Ano yung ipokrito mga kapatid? Ipinapakitang ito, pero hindi naman pala. Tama mga kapatid? Doble kara. Two-faced. Yun po ang ipokrito. Kaya ang isang Kristiyano, nagiging ipokrito kapag banal siya, tapos lalakad siya saan? Sa kasalanan. Hindi mo pinapamuhay yung tunay na ikaw. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tumigil tayo sa pagiging ipokrito. May napupulot po ba tayo mga kapatid? Bakit? Kasi nga, hindi tayo sisin. Si sin may evil desire. Hindi na yun ang desire mo. Pangalawa, we are in this world, but not of this world. Sino po nakatira? Sino po may address ngayon sa mundong ito? Praise God. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, saan kayo nakatira? Ulitin ko po, bibigyan ko kayo ng pangalawang pagkakataon. Sino po ang may address sa mundong ito? Yes. So, are you in this world? Yes. Nandito ka sa mundong ito. But, sabi ni Jesus, you are in this world, but you are not of this world. Sabi po, no, sa John 17:14-15. Sabi ni Jesus, I have given them your word, and the world has hated them, for they are not of this world. Ang tinutukoy po ni Jesus dito yung mga original disciples po niya. Pero pag titignan niyo po sa context, damay po tayo. Kasi pinag-pray din po ni Jesus Christ yung mga sasampalataya sa Kanya in the future. Kaya hindi lang po yung mga original disciples po niya mga kapatid ang not of this world, kundi ikaw din. You are not of this world any more than I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world. Mo, si Jesus, kinonsider po niya na huwag ka munang mamatay. My prayer is not that you take them out of the world. Ama, huwag niyo po munang kunin. Kaya si Jesus, hindi pa siya kumanta ng, kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. Hindi po kumanta si Jesus doon. Kasi sabi niya, do not take them out of this world. But, habang nandito sila sa world na to, protect them from the evil one. Protektahan mo sila, Ama, mula kay Satanas. Protektahan mo sila, Ama, mula sa world. Protektahan mo sila, Ama, mula sa sin. Protektahan mo sila, Ama, mula po sa flesh. And tanong, kung hindi naman pala tayo taga rito sa mundong ito, taga saan tayo? Taga saan po tayo? Abay, taga langit. We are citizens of heaven. Sabi po ng Philippians chapter 3 verse 20, our citizenship is in heaven. Hallelujah. Kaya po sina Papa, 3 na po ang citizenship niya. Filipino citizenship, senior citizenship, tapos dahil born again si Papa, anak siya ng Diyos, tsaka si Mama, sila ay may heavenly citizenship. Amen mga kapatid? Sino po rito ang may 3 ng citizenship? Yan, po, praise God. Tingnan po si Tatay Renato, proud na proud. May 3 ng citizenship. Praise God. Sino po rito ang may 2 pa lang citizenship? Sino po rito ang malapit nang magkaroon ng 3 citizenship? Taga saan tayo mga kapatid? Tagalangit tayo. Amen? Alam mo, ang laking tulong nito pag nakita mo to na hindi ka taga rito sa lupa. Ibig sabihin, lahat ng style dito sa mundo hindi para sa iyo. Amen? Oh yes, may eat all you can. Hindi kumain ka sa eat all you can, pero pag sinabi ng Espiritu, oh, tama na. Eh Lord, di pa ako busog. Gusto ko hanggang dito ang busog ko. Yung hindi ako makahinga. Tandaan mo natin mga kapatid, no? Ang fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kaya pag sinabi ng Holy Spirit, oh, tama na. Ano po? Oh, tama na. Sunod po tayo. Bakit hindi ka kasi taga rito sa sanlibutan ito? Pakinabangan mo yung mga magagandang blessing ni Lord dito sa sanlibutan ito. But always remember, you are of heaven. One day, susunduin po tayo ng Diyos. Susunduin po tayo ni Kristo. Kaya huwag kang masyadong nakakapit sa mundong ito. Huwag mo masyadong palalimin yung ugat mo sa mundong ito.
Yes, pakinabangan mo ang blessing ni Lord, physical man yan mga kapatid, or spiritual, habang nandito ka sa mundong ito, magamit para sa ikapapangaral pa ng mabuting balita ni Kristo, pero tandaan mo kapatid, hindi ka taga dito. Amen mga kapatid? Therefore, yung godly, holy, and righteous desires na meron po tayo, galing kay God, in contrast po ito sa desire ni world. Hindi ka kasi taga rito. Hindi lang kayo magkaiba ng desire ni flesh. Hindi rin lang kayo magkaiba ng desire ni sin. Magkaiba rin kayo ng desire ni world. Ng sanlibutan. Linawin po natin mga kapatid, may talata tayo dyan. 1 John chapter 2 verse 17, sabi doon, and the world is passing away. No, sorry, paki-atras po. 2:16. Everything that is in the world. Ano daw yung nasa mundo? The craving for whatever the body feels. Yan, bantayan mo yung flesh mo. Ito, itong laman. Yung gusto niyan. Now, hindi naman po masama matulog. Pero kung 15 hours ka ng tulog, napaos na yung manok sa kakatilaok, di ka pagising. No? Gising na kaming lahat, tulog ka pa. Okay? Tulog na kaming lahat, gising ka pa. Baliktad. Okay? Hindi po masama matulog, pero yung craving ng body. Tinatamad akong pumasok. Hindi mo na ako papasok ngayon, Lunes. Yan, nagkikrave kasi yung body. Nagkikrave yung body sa food. Yan, lahat na ng eat all you can, nakainan na natin. Pare-pareho naman ang lasa ng lomi, nasa sausawan lang yan, pero kailangan matikman ko yung bagong bukas na iyon. Ano ba mga kapatid? Bakit? Kasi nga, may craving. Kaya may makakita ka ng mga post sa Facebook, craving satisfied. Hindi po masama mag-crave. Pero kapag lagi na lang ang inuuna mo is yung sinasabi ng katawan mo, hindi po masama ang sex. Amen mga kapatid? May kausap po ba ako rito? Yes, mga kapatid. Pero dapat within the bounds of marriage. Ano po? Kasi pag hindi po, edi craving na lang po yan ng body. Ano pa po yung nasa world? The craving for whatever the eyes see, yung nakikita. Gusto kong bilhin yung bag na yun. No? Teka, 30 na bag mo ah. Hindi kasi hindi balanse eh. Kulang pa ng isang bag dito eh. May space pa rito eh. Ayun na. So whatever you see, gusto mo. May kakayanan ka naman kasi. Blessed ka ni God. Amen mga kapatid? Kaya lang nangyayari, kung ano yung makita mo, akin yan. Magkadugtong po yan. The arrogant pride in one's possessions. Ano po? Kaya po sabi ni Nebuchadnezzar, tingnan itong kahariang ito, akin to. Ano po nangyari kay Nebuchadnezzar? Doon sa lumang kasunduan, naging monster. Ano po? Nawala po siya sa sarili. Bakit? Kasi nga, the world has its own desires. At ang desires daw po ng mundo mga kapatid is not of the Father. Tanong, are you of the Father? So ngayon pa lang, nakikita mo na hindi kayo magkakampi ni world. Amen? Hindi kayo magkakampi ni sin, hindi kayo magkakampi ni flesh, hindi rin kayo magkakampi ni world. Everything that is in the world, sabi doon, is passing away. Along with its desires. So lilipas po yung lahat na nasa sanlibutan, pati po yung lahat ng cravings. But whoever does God's will remains forever. Tanong, are you the one who is doing God's will? Ano po bang will ni God na tayo po sumampalataya kay Kristo? John chapter 6 verse 29, na tumawag po tayo sa pangalan ng Panginoon. Romans 10:13, so that we will be saved. Amen? If you believe in Jesus, if you trust in the finished work of Jesus at the cross and resurrection, you are saved forever. You will remain forever. Amen mga kapatid? So, umpisahan na po natin. Gayahin natin si Pastor James. Hallelujah! Intro lang yun mga kapatid. From our text, let us observe two specifics from Paul. Number 1,
Pansinin po natin, a plain enumeration. Isang payak na paglilista, simpleng paglilista. No? Ito po yung uri ng pamumuhay na hindi po para sa atin, na mga anak ng Diyos, mga kapatid. Ulitin natin. Bakit? Hindi tayo ang sin, hindi tayo ang flesh, hindi po tayo ang world. Okay? Kaya itong listahang ito, mga kapatid, hindi ito para sa iyo. Okay? Malinaw po, mga kapatid? Bakit? Kasi it is the acts of the flesh. And you are not the flesh. You are a child of God. Kala ko may madudulas na you are a child of the flesh. You are a child of God. Basahin po natin. The acts of the flesh. Inom muna ako kasi matinding yung haba ng listahan. The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. Sabihin nga pa natin, and the like. Sabihin po nung iba dyan, wala naman dyan yung kasalanan ko ah. Meron, nandyan. Nandun no? And the like. Okay? Kaya discuss lang muna natin konti yung and the like. Pinapakita po nito mga kapatid na yung listahan po ni Paul is not intended to be exhaustive. Hindi po ito kumpletong listahan. Representative lamang po ito ng kabuuang saklaw ng acts of the flesh. Okay? Kaya kung wala dyan yung act of the flesh na naiisip mo, nandoon. And the like. Okay? So the word act is from the Greek word ergon. It refers to a deed, an action that carries out, completes an inner desire, an intention, a purpose. In other translations, ginamit po ang mga salitang works, practices, doings, actions, effects. Kaya kung ipapalit po natin itong mga words na ito, pwede po natin sabihin, the works of the flesh, the practices of the flesh, the doings of the flesh, the actions of the flesh, the effects of the flesh. Ang mga gawa po ng flesh ay pagsasakatuparan at resulta na lamang po ng naunang panloob na intensyon at pagnanasa at layunin na isinasuggest sa iyo bilang isang Kristiyano. Okay? Kaya po iyan pong acts na yan na nakikita na po natin, yan po ay galing sa loob. Ipinangsasuggest ng flesh sa iyo. Okay? Para ikaw ay matukso bilang isang Kristiyano. Ang tanong, paninindigan po ba natin ang mga godly and holy righteous desires na meron na po tayo? Galing po sa banal na Diyos, sa bago nating puso? O kakagat po tayo at papatol sa panunukso ng hindi naman po natin katim na sin, flesh at world? Saan ka kapatid? Kanino ka kakagat? Kasi kung papatol po tayo sa tukso ni na sin, flesh at world, ang mga resulta po nito, sabi ng talata natin, ay obvious. Sabi ng verse, the acts of the flesh are obvious. Galing po sa Greek word na phaneros, na ang ibig sabihin po ay visible, nakikita. Manifest, hayag. Apparent, maliwanag. Clear, malinaw. Ano po? Now, bago po tayo ulit dumako doon sa listahan, meron lang po akong lilinawin pa rin. Pansinin po natin mga kapatid na yung terminology po nagbago na. The terminology has changed here from the works of the law to the works of the flesh. Ayun po yung mga verses. Nung inisimulan po lang natin pag-aralan ng aklat ng Galatia, binabanggit po works of the law. 2:16, 3, 2, 5, and 10. Pero ngayon dito na po tayo sa Galatians 5:19 to 21, ang binabanggit na po ay works of the flesh. Ba't kaya? Ba't sa tingin niyo mga kapatid? Kasi magkakampi po si law tsaka si flesh. Kaya kapag ka sa relasyon mo sa Diyos, nag-introduce ka ng law, papatak ka sa works of the flesh. Bakit naman ganun? Meron po tayong talata dyan. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 56, the sting of death is sin. The strength of sin is the law. Tanong mga kapatid, what is the strength of sin?
What is the strength of sin? The law. Tanong, what strengthens the law? What strengthens sin? The law. What is the power behind sin? The law. If you have the law, sin will be strengthened. If you do not have the law, sin will be weakened. Amen mga kapatid? Kaya nga po, sa mga Kristiyanong iniisip na mapapaging matuwid po kayo ng kautusan, sumama po kayo sa amin, pag-aralan po natin ng matauhan po kayo. Amen mga kapatid? Sapagkat the more law sa pagpapasakop sa kautusan, sa pagdami po ng kasalanan. Basahin nga po natin yon. Sige pa kapatid. Yan. Sa pagpapasakop sa kautusan, sa pagdami ng kasalanan. Okay? So, puntahan na po natin yung listahan, yung acts of the flesh. Nahati po natin ito sa 4 na grupo. 15 po sila sa listahan, hatiin po natin sa 4. Okay? First group, ito po yung acts of illicit sexual activity. Ang una po rito mga kapatid ay yung sexual immorality. Mula po sa Greek word na porneia, kung saan galing po ang English word natin na pornography. Ang ibig sabihin nito mga kapatid ay sexual excess and indulgence, excessive behavior, or lack of restraint of every kind of extramarital, unlawful, or unnatural sexual intercourse. Tagalogin natin. Walang pigil na pagpapakalabis at pagpapakasawa na may kasamang grabing asal pagdating sa pakikipagtalik ng mga, number 1, hindi naman kasal. Nangyayari po ba ito ngayon? Nangyayari po yun. No? Number 2, nang may asawa sa hindi po nila asawa. Nangyayari po ba ito mga kapatid? Yes. Tapos sabi po doon, unnatural daw na pakikipagtalik. Pag sinabing unnatural, papasok na po tayo dyan sa lalaki, babae sa babae, tao sa hayop. Unnatural. Bakit? Ano po ba kasi ang natural? Lalaki sa babae. Ano po? Pero kapag ka lalaki sa lalaki, parehong ang butas ay nasa likod, paano na ngayon yan? May gagawin ka ng kakaiba. Tama mga kapatid? Kaya po, yung first act of the flesh is the act of illicit sexual activity. Ayaw po yan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi ito para sa iyo. Amen mga kapatid? Kakampi po niyan, yung impurity, yung pangalawa. Greek, akatharsia. Ano po yung akatharsia? It is a broad term referring to moral uncleanness in thought, word, and deed. It describes a state of moral impurity, especially sexual sin. Kaya pala nakakagawa nun kasi marumi ang isip, ang salita, at ang mga gawa. Kaya dapat ang tao, nag-iingat siya sa kanyang mga pinag-iisip. Tapos nag-iingat din siya sa kanyang mga sinasabi at sa kanyang mga gawa. Impure. Okay? Pangatlo, debauchery. Yung Greek, aselgia, referred to any excess or lack of restraint. Pareho rin, kaya lang ito pong kaibahan ng debauchery. Tingnan niyo po ito. The difference is that this act of the flesh is without shame. Hindi ito nahihiya. Na po, yung iba gagawin, nagtatago pa. Sa dilim, ito walang hiya. Kaya po debauchery, it is without shame and without concern for what others think or how they may be affected or infected. Abay, bahala na. No? Huwag na tayong gumamit ng kondom. Bahala na kung ano mangyari. Tapos, may sakit ako, kaya may sakit ka, may sakit siya, tapos na. Tapos, uuwi ka ngayon doon sa bahay mo, hahawain mo na naman yung loved one mo. Debauchery po kasi. Okay? So, ito po may complete indifference to public decency and opinion. Wala na pong kadisentihan. Parang mga aso na po ito kung saan abutin. Kaya makakabalita po tayo, 2 nahuli, nasa parke. Ang ginagawa? No, iisa lang ang anino. Nasa labas.
No po, ito po ay act of the flesh, mga kapatid. Ilan po ang na-involve na sa illicit sexual relationship ang nagsabing, I feel so dirty. I feel so unclean. Bakit? Kasi yung pong term na akatharsia refers to filth or dumi or refuse, basura. Ano pong ginagawa sa dumi at basura? Tinatapon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tinapon ko na. Sabi niyo po kay pastor, tinapon ko na. Sabihin ko rin po sa inyo, tinapon ko na. Amen mga kapatid? Bakit? Hindi po ito para sa atin. Ano po? Ang punto po ni Pablo mga kapatid ay nakakarumi po ang kasalanan. Nagre-resulta po ito mga kapatid sa katiwalian at kawalan ng dangal. You see, the sinner is never a winner. The sinner is never a winner. Kaya salamat po sa mapagbiyaya nating Diyos. Amen? Na tayo pong mga makasalanan involved sa mga acts of the flesh, niligtas niya po tayo. Pinilinis, pinatawad ng walang hanggan, pinatawad ng perpekto at hindi tinitignan kung ano yung uri ng pamumuhay natin. Inibig po tayo ng Diyos. Yan ang biyaya ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay. Amen mga kapatid? Second group, acts of religious perversion. Ano-ano po yan mga kapatid? Idolatry. Greek word, idolatria speaks of extreme admiration or reverence for something other than God. Sukdulang paghanga at paggalang sa anuman o sinuman higit pa sa Diyos o maliban sa Diyos. You see, ang idolatry mga kapatid, specifically is the worship of something created in opposition mga kapatid to the worship of the Creator Himself. Sino lang mo ang dapat na sambahin mga kapatid? Ang Diyos. Ang manlilikha. Pero po nung ginagawa ng tao, meron silang idols. Ano po? Ano po yung unang idol natin? Yung mga rebulto. Yung mga rebultong gawa sa kahoy, rebultong gawa sa semento. Meron ba rebultong gawa sa bakal? Ang bigat nun, no? Meron siguro mga kahoy na may halong bakal. Biruin mga kapatid, may dadaan sa street ninyo, may daladalang santo ninyo. Sabihin, bili ko kayo. Pasan-pasan po niya, hawak-hawak niya. Sabihin, palakarin mo nga yan. Tingnan nga natin. Kasi kung hindi yan makakalakad, paano ako matutulungan yan? Pero ang ginagawa po natin, bulag po kasi tayo, kaya binili po natin. Tapos pagkatapos noon, sinamba po natin. Sabi po sa Biblia mga kapatid, yung gumagawa ng idols, kumukuha po siya ng kahoy, tapos tatabasin po niya, pagkatapos huhubugin po niya. Pag nahubog na po niya, sasambahin po niya yung nahubog niya, yung mga pinagtabasan, ipanluluto niya. Ganun po tayo dati. Amen mga kapatid? Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ito para sa iyo. Hindi na ikaw ito. Amen mga kapatid? Pero pastor, hindi lang naman po rebulto ang ating idols. Minsan, ang idol natin, sarili natin. Tama mga kapatid? Ang idol natin, yung identity natin. Binabantayan natin, ilan na ba ang followers ko? Ilan na ba yung social following ko? Tinitingnan po natin, ang identity po natin, naka-angkla, nakasabit doon sa position natin sa trabaho. Aba, boss na ako dati. Boss na ako ngayon. Yun yung identity po natin. Yung identity po natin, abilities and skills. O yung achievements po natin na hinahabol-habol po natin. Hindi po masama ang pera. Sabi mo sa katabi mo, hindi masama ang pera. Tapos sabi mo sa katabi mo, pengi. Hindi po masama ang pera, mga kapatid. Pero kapag paggising mo sa umaga, wala ka nang inisip, kundi pagkita at pagkamal ng pera, you might have an idol. Amen mga kapatid? Ang pera po ay amoral. You possess money but don't let money possess you. Hindi po masama ang entertainment mga kapatid. Masama po bang manood ng Netflix? Hindi. Pero kapag maghapon ka na nanonood ng Netflix na hindi ka nakapaghugas ng plato, hindi ka na naligo. Kasi nagbi-binge ka. No? Tapos pag tinanong ka, Kristiyano ka, nakapag-pray ka na ba? Nakapagbasa ka na ba lang ng salita ng Diyos? Aba, may idol ka kapatid. Hindi po masama ang magbakasyon.
Pero kapag nag-iipon ka ng mga, ayan, check ko to sa bucket list. No? Na pinag-iipunan mo na lang lahat ay yung sa bucket list mo. Tapos, dahil doon, mga kapatid, you miss church. There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Pagdating doon, mga kapatid, meron ka mga dapat gawin para sa Panginoon, hindi mo magawa, naubos kasi yung pera mo. Nagbakasyon ka kasi, hindi masama magbakasyon. Pero pag nagbakasyon ka, tiyakin mo nakapagpahinga ka. Kasi may mga bakasyon na nakakapagod lalo. Pag uwi mo, ay salamat, nakauwi na ako. Hallelujah! Masarap na makahiga sa sarili kong kama. Bakit? 3 araw kasi. Nagbakasyon ka. Pero yung hotel na binook mo, hindi mo naman nagamit. Amen? Kaya pag mababakasyon po tayo, mag-book ka na lang sa ilalim ng tulay. Hindi ka naman pala kasi mag-i-stay dun sa room mo. Hindi po masama, mga kapatid, magbakasyon. Hindi mo masama mag-video games. Pipiliin mo lang yung mga games mo. Tapos, tingnan mo kung hanggang anong oras ka lang. Tama mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, ingatan mo ang iyong time. When our lives, mga kapatid, become all about the search for entertainment. And we choose, mga kapatid, and we chase the best experiences we can find, then it becomes an idol. Hindi po masama yung phone natin, mga kapatid. Yung iba nga po, ang haba na ng kamay. Ba't humaba yung kamay? Kasi parang nakadikit na yung phone sa kamay. Pagising mo pa lang, yung phone na yung hawak mo. Ano po? In fact, nakalimutan mo na mag-pray. Pagka ikaw ay kakain na, kukunan mo muna ng picture yung kakainin mo. Tapos sabi mo, thank you, Lord. Saka mo ka magpe-pray. Hindi po masama yung cellphone, mga kapatid. Pero kapag every 5 minutes na lang surf ka na lang ng surf, tapos sinasabi mo na lang, nakita ko na to na-like ko pa nga Tapos supposed to be, dapat gabi na, tulog ka na, 11:00 na, 12:00 na. Tapos paulit-ulit lang naman yung imbis na magpahinga ka na. Imbis na yung mga cells po natin ay nire-restore na, nagsisimula pong mag-restore ng cell ang katawan ng 10 to 4. Alam po ba natin yun? 10 o'clock to 4. Ibig sabihin, dapat 10 o'clock tulog ka na para yung sistema ng iyong katawan ay kaya nga minsan pag puyat ka, kapatid, para kang lutang. Kasi hindi na-restore. Hindi po masama yung cellphone. But when the cellphone controls you, controls us, nagkakaroon po tayo ng idol. Anything that takes the place of God in our life, anything that becomes more important than Him, is an idol. Amen? Sabi ng 1 Thessalonians chapter 1 verses 8 to 9, tingnan niyo po ano yung characteristic ng isang Kristiyano. The Lord's message rang out from you, not only in Macedonia and Achaia, your faith in God has become known everywhere. Therefore, we do not need to say anything about it, for they themselves report what kind of reception you gave us. Tingnan niyo po ito. They tell how you Thessalonians turned to God from idols to serve the living and true God. Have we turned to God? Yes. If we have turned to God, then we have turned from something. And what is that something, sabi ng verse? Idols. Amen? So sabi mo sa katabi mo, I do not have an idol. Amen? Ingatan po natin para hindi po tayo magkaroon ng idol. Hindi po ito para sa atin, mga kapatid. Pangalawa, witchcraft, pharmakia. So saan ginagamit po natin yung English word na pharmacy. No? Maganda po ito in the beginning, paggamit po ito ng medicine. Kaya lang nahaluan po, nagkaroon ng drugs, nagkaroon ng spells. Kaya nga po sa Tagalog, ginagamit po yung term na pangkukulam. Sino po rito ang dating mangkukulam? Bigla may nagtaas ng kamay, ano? Paano po kayo nakarating? May walis kayo? So, witchcraft, mga kapatid, kasama po yan. Sa halip na sa Diyos umaasa po sa mga bulong, umaasa po sa mga tapal, umaasa po sa kung ano-anong mga Tapos na po tayo dyan, mga kapatid. Niligtas na po tayo ng Diyos. Biruin nyo, may nakita pa po kong isang Kristiyano, na may tapal dito na puti. Sabi ko, sister, ano yan?
No? Sa mahalip na mainis ako, natawa po ako. Kaya naman po ako natawa mga kapatid kasi yun ay isang area sa buhay niya na hindi pa siya nagre-renew. Lahat po tayo may ganun. Maaari sabihin mo, ako hindi na ako nagpapatapal. No po? Pero kagagaling ko lang kay Mang Kepweng, nagpabulong ako. Ano po? Tapos na po tayo doon mga kapatid, niligtas na tayo ng Diyos. Third group, acts of social conflict. Acts of social conflict, unahin na po natin dyan, hatred, from the Greek word ektra. Speaks of an enemy in an active sense, aktibong pakikipag-away. Ganito ba tayo dati? Aktibo ka nakikipag-away. This word suggests positive hatred which may be open or concealed. Tiyak na pagkapuot na maaring lihim o hayag. Yan po ang hatred. Yung bang pag nakita mo siya, kumukulo ka. Yung bang pag narinig mo pa lang yung pangalan niya, nagagalit ka. Ano po? Hatred. Sabi po rito, it is irreconcilable hostility showing itself in attacks or aggression. Pagpapakita po ng malalim na pagkapuot sa pamamagitan ng pag-atake. At pagsalakay, biruin mo sa sobrang hatred mo, gusto mo nang tirahin. Gusto mo nang salakayin. Kaya po yung ektra mga kapatid, kabaliktaran po yun ng love na pinag-uusapan po natin that love covers a multitude of sins. Kanino po galing ang love? Kay God. Pero kapag may ektra, that is an act of the flesh. At ang bunga po mga kapatid ng hatred ay ang susunod na act of the flesh. Ano po yun? Discord. Eris. Ano po? Ang ganda naman pangalan nito. Meron bang pinangalanan ng Eris? Parang may narinig ako, pangalan Eris. Ang tawag sa'yo, hello, Discord! Discord, palitan mo na yung pangalan mo. Eris. Means contention, pagtatalo. Kasi kung pareho kayong may hatred, di magtatalo nga kayo. Magkakaroon ng pagbabangayan, quarrels, pag-aaway. At hindi po nalalayo rito si jealousy, si jealous. Ayan. Means to be hot, to boil from the sound of bubbling water. So ito po yung original na term mga kapatid, ay napakinggan po nila doon sa tunog ng kumukulong tubig. Yung po yung jealousy, di po ba ganun na nangyayari sa atin pag tayo po ay meron nito? Figuratively, to be fervent, maging maalab or show great enthusiasm. Yun yung original, kaya lang naging negative. It describes a reaction which borders on extreme or fanatical. Nalaman niyo po ba mga kapatid, nabalitaan ninyo yung pastor na sinaksak? Si Marie Emmanuel. Sinaksak po siya. Nagpipreach po siya, tapos bigla may lumapit po sa kanya, Muslim. Tapos sinaksak po siya. Ang galing ni Lord, yung 29, yung panaksak nung sumaksak, hindi nakabukas. Kaya yung mga unang unday niyang ganon, tinignan niyang ganon, nakabukas, tapos doon pa lang siya nagbukas. Pero nasugatan pa rin. Hatred. May fanaticism na po. Fits of rage. Greek thumos. Thumos means an outburst of passion and wrath. Pagsabog ng matinding galit. Yan po yung fits of rage. Na unti-unti, para kang umiihip ng lobo. Unti-unti. Pag lumalaki na po yung lobo, it only takes 1 point of a needle para sumabog yan. Kaya sabihin nila, siya, sumabog na. Bakit? Naipon kasi. Amen? Kaya nga po yung iba pag nagagalit, lumalabas, umaalis, sumisigaw sa unan, para lamang po mailabas po nila yung sama ng loob nila. Tapos syempre mag-pray ka. Fits of rage. Selfish ambition. Greek, erithia, is the seeking of followers and adherents by means of gifts. Biruin niyo ito. Nag-iipon po siya ng mga tagasunod. Gumagamit po siya ng pagre-regalo. It is the acting for one's own gain regardless of the discord or strife it causes. Paggawa po o pagkilos para sa sariling kapakanan nang walang pakialam sa kaguluhang ibubunga nito. Kaya nga po, selfish ambition, di ba? Basta makamtan ko lang yan.
Wala akong pakialam kung ano maging bunga, kung pangit man na maging bunga sa'yo, kasi basta meron akong ambition, selfish ambition. Pansinin po natin mga kapatid, yung pong word na flesh. Tanggalin mo yung H sa flesh. Ano matitira? Flesh. Baliktarin mo yung flesh. Self. Self. Kaya nga po sarap din mag-aral ng mga sali-salita eh. No po? So si flesh, may kinalaman si self. May self-ambition. Yung self-ambition is an act of the flesh. It's an act of the flesh. May dissensions. Diskotasia means separate standings. Diyan ka, dito ako. Hindi tayo magkakampi, pagkakabahabahagi. No po? Kaya nahati na po sila sa yung mali-maling paghihiwalay ng mga tao na nagre-resulta sa mga walang kabuluhang pangkat. Okay? Kaya yung mga ibang nagiwahiwalay, pag nakita-kita uli sila, magbabati uli sila. Bakit? Sapagkat mapapagtanto nila, ano ba yung pinaghiwalayan natin? Wala naman eh. O, bati na tayo. Kasi nga, walang kwenta, kala nila, meron silang mga tinitindigan, yung pala, wala naman. Kanila matibay yung kanilang mga convictions, yung pala, hindi naman. Nagkaroon lang ng dissension, sayang ang panahon. Amen mga kapatid? Kaya sabi mo sa katabi mo, bati na tayo. Amen? Bati na tayo, huwag na tayo magkakahiwa-hiwa. Pero yung magkakasama kayo dati, tapos ngayon magkakahiwa-hiwalay na kayo. Tapos pag sinabi, inisip mo naman, bakit ba tayo nagkahiwalay? Ewan ko. Iniisip ko nga, kung ba tayo nagkahiwalay, pareho tayong tanga. Forgive the word. Ano pa mga kapatid? Kaya magsama po tayo. Kasi hindi po yun, yung paghihiwalay, yun po ay act of the flesh. Hindi po sa atin yun. Ang sa atin ay yung pagsasama-sama. Amen? Sabi mo sa katabi mo, I want to be with you. Factions. Ayan, katulad din po yan. Pareho rin po yan. Meron na silang faction. Pumipili, nag-i-elect, denotes a choosing or a choice. Factions. Envy. Mula po sa Greek word na phonos is the strong feeling that sours due to the influence of sin. Tagalog, matinding damdamin ng pangangasim. Dahil sa impluensya ng kasalanan. That miserable trait of being glad when someone experiences misfortune or pain. Biruin mo to kapatid. Yung envy o yung inggit, miserableng katangian ng pagiging masaya. Yehey! Bumagsak siya sa board. Hallelujah. Envy. Ano po? Pag may nakakaranas po mga kapatid ng hindi magandang pangyayari, natutuwa siya. Ito pa yung matindi. Pagka naman may mga magandang nangyayari, naiinis siya. Nayayamot siya. Kaya layuan po natin mga kapatid, kapag alam mo na, yung barkada mo, yung kaibigan mo, naku, may envy ito, naku, mahahawa ka. Ingatan po natin mga kapatid. Tandaan po natin, the acts of the flesh are not for us. Hindi na po para sa atin to. Fourth group, act of drunkenness. Ano yung drunkenness? Intentional and habitual intoxication. Hindi po ito yung paminsan-minsan umiinom. Ito po yung lagi kang umiinom. Lagi kang lasing. Alas 7 pa lang ng umaga, sumusuray-suray ka na. Drunkenness. At kapag may labis na paglalasing, posible pong maganap ang orgies. Ano po ang orgies? Komos. Ano po? Originally, maganda po ang meaning ng komos. Bakit? It referred to the village merrymaking that took place at the gathering of the grapes. No, sila po yung nag-gather, nag-harvest ng grapes. Yay! Magsaya tayo! Anong gagawin natin sa grapes? Durugin natin! Tapos pag nakatas natin, inumin natin! Nasobrahan na po. Sa pag-inom, ano po nangyari? It degenerated to a riotous party. Naging drunken feast. Lahat po sila naging drunken master. Which hosted unbridled sexual immorality, hence revelings debauched partying. Kaya wag po tayong magtataka mga kapatid, kapag ka po mayroon pong labis na inuman, na po, kung ano-ano po nagaganap dyan. Mayroon po nagaganap na gang rape. Di po ba? Ilang beses na pong nabalita yung mga ganyan. Kasi wala na po sa sarili.
Kanina lang, yung barkada nila pangit, pero nung nakainom na silang lahat, ang ganda na ng tingin nila. Dahil maganda na po yung barkada nila, yun na, nagkaroon na po ng orgies. Ano po yung sabi natin kanina mga kapatid? Sa pagdami ng kasalanan, sa pagpapasakop sa kautusan, sa pagdami ng kasalanan. Pero purihin po ang Diyos. Basahin natin to. Sa pagdami ng kasalanan, sa pagsagana ng biyaya ng Diyos. Amen? Sabi ng Romans chapter 5 verse 20, the law came so that the full power of sin could be seen. Yet, undeserved grace was even more powerful. Ano mas makapangyarihan mga kapatid? Sin o grace? Grace. Nasa ang ilalim ka ngayon kapatid o grace? You are under grace. Kaya sabi sa Romans 6 verse 14, you are no longer under the which is you are under grace. Palakpakan nga po natin si Jesus Christ. Tapusin na po natin a plain enumeration, Roman numeral number 2, a principal exhortation. No, isang pangunahing pangaral. Sabi po sa verse 21b, I warn you as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom. Bakit po mga kapatid? Kasi pwede po nating maisip, teka, nag-hatred ako kanina. Teka, nagkaroon ako ng discord. Teka, napainom ulit ako one time. Teka, nakaisip ako ng masama. Baka isipin po natin na ang isang Kristiyanong nakagawa ng act of the flesh will not inherit the kingdom of God. Kaya balikan po natin yung original na meaning po ng word na live. The word live is the Greek word praso. It refers to doing something as a regular practice. A routine habit. It is a lifestyle. Ibig sabihin, lifestyle niya yung sexual immorality, wala talaga siyang tigil. Lifestyle po niya mga kapatid, yung impurity. Lahat ng lumalabas sa bibig niya, puro bad jokes, puro green jokes. Lifestyle po niya yung mag-isip talaga na masama. Lifestyle talaga niya yung jealousy. Tanong, kaninong lifestyle yon? Sa Christian, sa unbeliever? Sa unbeliever. Sabi sa iyo, hindi ito para sa iyo eh. Kaya sinasabi ni Paul, those who live like this, sabi sa ibang translations, practicing. Those who continue to do. Those who live that sort of life. So hindi po ito yung mga Kristiyano na nanghina lang kaunti, nakagawa. Hindi po yun mga kapatid. Ito po ay patungkol sa mga di mananampalataya. Bakit? Kasi wala po silang ibang alam na buhay kundi ito lang. Why? Because they are not in the Spirit. They are in the realm of the flesh. Kaya syempre, magpa-practice ka ng acts of the flesh. And sabi ng Bible, if you live like this, you will not inherit the kingdom of God. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga, i-share po natin yung mabuting balita ni Kristo sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Amen mga kapatid? Why? Because if not, hindi po sila mag-i-inherit ng kingdom ni God. Therefore mga kapatid, those who practice such things will not be saved. Hindi po sila papasok sa langit. Ito pong mabuting balita. Ang isang sinner, pag sumampalataya kay Kristo, pwedeng masave. Amen? At kapag siya ay sumampalataya na kay Kristo, ginagawa siyang bagong nilalang ni Kristo. At pag ginawa siyang bagong nilalang ni Kristo, nilalagyan siya ni Kristo ng bagong desires. Banal, holy, righteous. Titirhan siya ng banal na spirito. Kaya purihin po natin ng Diyos na hindi po tayo naiwan doon sa acts of the flesh. Amen mga kapatid? At ngayon pinag-aaralan po natin, hindi na po tayo sakop ng law. Why? Because the law strengthens sin. We are under grace. Kaya magtatagumpay po tayo sa ating mga buhay. Amen mga kapatid? Pwede po ba natin palakpakan si Jesus? Amen. Take away. I am not sin. Sabay-sabay mga po nating basahin. I am not sin. I am not the flesh. I am not of this world. Christ is my life, and I am led by the Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita
Niliwanag mo po ito sa amin, Panginoon. Ang dalangin po namin, maitanim po ito sa aming mga puso. Thank you, Lord, na dating kami po na nasa kasalanan. Nilinis mo na po kami. Inalis mo na po kami, Panginoon, sa realm of sin, sa realm of the flesh. Nilipat mo na po kami, Panginoon, sa kaharian ng iyong bugtong na anak na si Kristo, kung saan naroon po ang biyaya, pabor, kabanalan, katwiran, sa pangalan mo, Jesus. Kapatid, sumampalataya ka na ba kay Kristo? Nais kitang samahan sa isang maikling pagkilala kay Kristo. Manalangin tayo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. ako po ay isang makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas Hindi ko po kayang ang iligtas aking sarili. ang aking sarili. Salamat po, Salamat pinatawad niyo po, pinatawad ang niyo lahat kong ang kasalanan. lahat kong kasalanan. Sumasampalataya ako sa inyo. Sumasampalataya po ako. Nagtitiwala Nagtitiwala sa tinapos niyong gawa sa sa krus. tinapos niyong gawa sa krus. Ako ngayon ay ligtas, Ako ngayon ay ligtas. hindi dahil sa aking kabutihan, Hindi dahil sa aking kabutihan. hindi dahil sa inyong mayamang Hindi biyaya. dahil sa iyong mayaman na biyaya. Sa pangalan niyo, Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. Thank you, Lord. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong araw-araw na pamumuhay. And we thank you, O Lord God, sa pagtatagumpay. Because, Lord, with you there is completeness. With you there is victory. With you there is great reward. We are forever blessed. In Jesus' name, amen and amen and amen. Praise God. Ihanda po natin ang ating mga puso, mga kapatid. Tayo po ay magpipira-piraso ng tinapay.